Mga brothers, dumayo nga tayo dito ngayon sa Motorcycle City, Subic Zambales branch para ikutan ang bagong touring bike version ng Bajaj. Ito nga yung Dominar 400. Pero bago tayo magpatuloy sa ating walk around review, sa mga gusto pong suportahan ang ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung dito po kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na po kayo at i-share naman ang ating episode at maraming salamat na kaagad. So mga brad, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Mga brothers, dumayo na naman tayo rito sa Motorcycle City, Subic Zambales branch para tignan naman ang pinakabagong labas na bagong version ng Bajaj Dominar 400. So eto na po siya mga brother, no? Ito bagong kulay ito. At akala mo sa lagin to, pero parang metallic green ang kanyang pagkakakulay dito mga brothers. And of course may kulay pa sila na black. At alam naman natin ang Dominar na black dati na meron dito sa market. Ang titindihan sa atin bago. Kaya ito yung pinalabas ko na unit. Ang ganda naman kasi. O diba? Parang kulay pa rin ng Kawasaki. Pero ngayon po si Bajaj nakabukod na po. May sarili na silang 3S shop dito sa Pilipinas. Ayan, no? Napakaganda ngayon ng Dominar mga brothers. At isa nga ito sa mga budget, affordable, expressway legal o highway legal na motorsiklo na mabibili nyo ngayon sa market dahil sa price point nya lang. At syempre hindi rin ito tinipid ng mga Indiano. Makikita nyo naman na fully loaded pagdating sa accessories at saka sa features, at yan ang pag-uusapan natin, no? Mag walk through muna tayo sa motor para makita nyo po siya ng kada anggulo. O diba, against the light lang kaya hindi tayo pumapasok doon, tsaka masikip na no? Alright, so mga brad, start tayo rito sa harapan mga brothers. As you can see, may mga accessories ito na kinabit dito si Bajaj, no? Especially itong handguard, gusto ko to. Yung pagkaka-design nila, hindi lang ordinaryong handguard, handguard ang nilagay nila rito. May smoke block dito na plastic, and then yung fairings niya na kulay green, no? Metallic green, no? Ganun din dito. Ito sticker na lang ata ito. Smoke block yung ating windscreen dito na adjustable yan. Same din yung approach dito ng handguard, no? Yung turn signal lights natin LED at saka napiplex, no? At ito safe nakatago, no? Hindi siya masasagi. Kung masagi lang, okay naman, hindi siya mababali. Going dito sa kanyang muka o yung kanyang headlight, so ito pa rin naman yung nakasanayan nating muka ng Dominar 400 mga brothers. Ayan. I wonder saan yung kanyang daytime running lights since hindi ito activated mga brothers. Pero LED po yung kanyang headlight mga brado, di ba? Parang mukhang Decepticon, no? Robot ang datingan. Tapos syempre ang ating front suspension dito inverted pa rin ito, makapal-kapal ito mga brother. Ayan, at nang dinama ko nga ang kanilang pairings, tignan nyo. Oh, grabe. Napaka-flexible. Siguradong dito magsha-shattered pagdating sa crash. Wag naman sana, no? Ang ganda ng kanilang plastic dito. And then naka MRF po ang gulong natin dito na may tire size na 110 by 70 at naka tubeless na rin po ito. Itong gulong na ito is Indian made. Pwede na rin. May pagka soft compound naman. Pero kung gusto niyo na mas magandang gulong, palitan niyo ng Pirelli o Michelin, no? Meron po tayo ritong bakal na mags, two-tone po yan. Matte black ang kulay at saka yung pinaka kulay niya mismo, yung silver. No, going dito sa kabilang side, makita natin na napakalaki ng disc rotor niya. No, so maganda mamreno nito. Tapos naka-vibrate pa yung kanilang caliper na 4-pot piston caliper, kaya maganda mamreno ito with the ABS na rin yan mga brothers. And by the way, branded na nga pala yung suspension nito ng Endurance. No, and then pakikita natin meron siyang kasamang crash guard dito. Yan, out of casa, kasama na rin yan mga brothers. At makikita natin na may cover din yung kanyang radiator dito mga brad. Silipin natin ang likod na bahagi nitong ni Doming 400 mga brothers. Meron siya ritong grab bar na bakal. Ang maganda rito, provision na to o top box ready siya, no? At meron pa siyang lower back support o lumbar support dito para sa ating magiging rider. So kahit wag na kayo magpalit mga brothers, maganda to, napaka solid, no? And then pagbaba dito, ang taillight niya, ito pa rin naman na split LED yan mga brothers. So ang daming ilaw, oh. Tapos ang turn lights natin, same din yung design. Sa harapan, external po yan na LED, napiplex naman po. Extended yung ating rear fender dito mga brothers. Ayan, plaka, may ilaw yung plaka, sarili.
Ayan, LED rin yan. Then may back reflector tayo. Then ang maganda rito, gusto ko yung side reflector, no? Very unique yung design. Hindi siya bilog na dito. So nandito siya. Alright, so ang ating muffler, dual exit yan, sporty type. Makikita nyo naman, no? Napakaganda. Sigurado may magpagka-bassy din ito tumunog kasi dual exit siya, no? Tapos yung tapakan ng ating rider at kilyon, aluminum po ito. With the combination po dito sa rider ng bakal at saka ng rubber. Then dito, bakal na lang mga brad. Okay? Then meron tayo ritong tire hugger. Ang isa pa sa mga trademark ng Domeng mga brothers, yung kanilang monoshock. Ayan, debaso yan mga brad. So mas maganda-ganda po maglaro yan. Tapos adjustable pa siya mga brothers. Kung gusto nyo baguhin yung play, gusto nyo ng soft o gusto nyo ng hard, no? Going dito sa kanyang preno, single pad piston caliper tayo rito na disc brake, may ABS, and of course sinamahan pa ng traction control yan ng Bajaj. Tapos ang swing arm natin dito bakal din. And then may tire size tayo rito mga brothers na 150 by 60 na tubeless po ang goma. Maganda naman yung treads niya pang street, maganda yung hawi. So pag ito pag bumaan sa mga tubig, magandang hawi nito sa tubig ulan. Malinis yung underneath, madali nyo malilinis. Wala nga lang siyang center stand, so bibilan nyo siya ng paddock stand mga brother. Para naman sa makina mga brothers, meron nga itong saradong 373.3cc displacement. Pero don't worry, pag nilabas ang ORCR niyan ay naka 400 naman ang rehistro niya. Kaya pasok ka pa rin sa mga expressway dito sa Pilipinas. Habang meron nga itong single cylinder, double overhead cam po ang kanyang cam profile with 4 valves. At syempre pa, kaya nito mag-generate ng 39.4 horsepower at 8,800 RPM. At sumisibat ka ito ng 35 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Habang meron itong compression ratio na 12.1:1, kaya naman naka-liquid cooling ang sistema pagdating sa makina. Meron nga itong boring stroke na 89 by 60 mm at meron itong mga brothers na 13 liters fuel tank capacity. At ayon pa nga yan sa Bajaj Philippines, kaya nga nitong makatipid ng 30 km per liter na magdidepende po yan sa riding hobby nyo, road condition at bigat nyo na ilalagay sa motor siklo. Meron nga itong 6-speed manual transmission at syempre naka-sleeper clutch and assist na rin yan mga brothers. At meron na lang itong electronic starting. At meron pa rin itong features na triple spark plug. Alright mga brothers, dapo tayo sa kanyang side profile mga brothers. So ganito po gumilid itong si Bajaj Dominar 400 2026. No, as you can see, napaka-simple ng kanyang design. Wala namang sticker, no? Pero yung mga curve niya, dako, very sporty. Yung mga kanto niya, no? At saka bulto siya. Machong macho mga brothers. Makikita natin na meron tayo ditong 3D emblem ng D400. It means Dominar po. And then Dominar na naman dito mga brothers. I guess parang logo ito ng Bajaj. Tapos meron tayo ditong split type na seat, no? As kinakapa o kinukurot natin ang upholstery niya, makapal po, inilagay rito ng Bajaj. Hindi talaga nila tinipid ito mga brother. At syempre ang ating chassis rito, bakal ito. Ayan, makikita nyo naman. At meron tayo ritong belly pan. Ayan, so extra protection ito sa putik at saka wag magasgasan yung ating makina rito. May badge tayo rito ng Bajaj. Alright, o diba? Ang ating muffler guard o heat guard, ito, bakal din. Paka-solid mga brothers. Tapos ito nga yung crash guard na sinasabi ko. Ito, maganda pong protection nito kung sakaling mag-slide kayo. At pwede nyo ditong ilagay yung kanyang mini driving light. Alright, so meron naman tayo ritong sticker. And then yung ating pipe na ito, nandito siya mga brad. Wala siya dito, no? So ito, then may protection pa yan, no? Para hindi basta-basta matanggal yung pintura niya. Going dito sa kanyang cockpit mga brothers, napaka-premium ang ginawang design dito ng Bajaj, no? Makikita nyo pa lang dito sa ibabaw ng tangke, no? Ito yung pinakatangkap niya, di ba? Pang big bike talaga. Then meron pa siyang tank pad, no? Para hindi po magasgasan. Kung may mga bag kayo na waste bag o may mga susi kayo dyan, mapoproteksyonan ang ating tank. Kaya meron tayong kodigo rito mga brothers, no? Para doon sa kanyang speed meter, dahil ito po hindi activated. Same lang naman sila ng speed meter ng NS400C. Hindi naman sila naglalayo doon. Pati switches, no? Dito sa kaliwa, meron tayo ritong quality na handle grip. Sakto ang isang large na kamay. And then may bar and tie na bakal. Side mirror na Indiano. Ayan, side mirror talaga ng Indiano tawag ko rito So nandito po sa kabila ang ating starting ng makina, no? And then ang ating switches ng headlight. May hazard switch pa tayo.
No, same din naman ang handle grip natin dito at saka malaki o mahabang bar end o end bar na bakal. Ito na yung speed meter mga brother. Same lang din naman. Meron tayong standard dito na susian. Makikita natin dito mga brothers, nandito yung speed meter natin. May neutral indicator din tayo rito mga brothers. And then ABS left and right. Yan, engine check. Ayan po yung nandyan yung makikita natin. Tapos ito yung pinaka parang info display nya. So dito nyo makikita yung mga average speed nyo, average fuel consumption. Ayan, and then may logo tayo rito ng Bajaj. Dito pa yan. Alright mga brothers, bike fitting para dito kay Doming 400. So check muna natin kung paano sumajdstand nito. Ayan, tama-tama lang po yung pagka-tilt nya, hindi naman alanganin. Kahit alugin natin, diba? Wag lang po mga pasubsob o paahon ha. Tsaka pasok naman yung ating side stand, no? Put dito, no? Naka-forward naman siya, hindi naman siya alangan mga brothers. Tanggalin natin yung goma para matapakan natin. Brand new kasi ito kaya may goma pa, no? So sakay tayo ngayon mga brothers. Ayan. So nasakyan ko na to dati, yung unang mga version niya. So ganun pa rin naman. Ayan, for the seat height mga brothers, meron nga itong taas na 800mm. So for the reference, I'm only 5'4" lang po. Tingkayad tayo pero hindi naman tiptoe, na ma-manage pa naman. And ito naman, sanay naman ako sa ganitong klase ng style ng riding dahil po lagi namang malalaki at matataas na motor ang ating mga sinasakyan. Ang comfy ng kanyang seats, I can tell, at malapad naman siya. Kung mga chubby kayo na rider, kayang-kaya yung accommodate nitong kanyang seats dito. And also all the way dito sa kanyang pillion section, mataas, so nakaangat siya, so hindi kayo basta-basta magkakauntugan ng helmet mga brothers, no? Ang reach po ng braso ko is 20 inches. Meron na kung konting-konting lean forward lang naman, no? Siguro kung ako, lagyan ko ito ng riser dito para mas lumapit pa kung kaya ng mga kable, para mas komportable. Pero sa mga mahahaba ang braso dyan, kahit hindi nyo na i-adjust itong taas ng manibela mga brothers, no? Ang pinaka ayaw ko lang dito sa Dominar, syempre wala namang perfectong motor, yung bigat nya, no? Meron tayong bigat dito na 192 kg pagdating sa kanyang curb weight. Mabigat talaga siya para sa isang 400cc kasi ganitong bigat, mga 500 pataas na ito no? Parang mga cruiser, no? Pero yun yung katangian ni Dominar, no? Ang maganda naman, stable yan at hindi kayo basta-basta hahanginin pag nasa highway kayo. Yun lang, siyempre mararamdaman nyo talaga yung pagod pag mabigat yung motorsiklo, especially kung may angkas kayo at may mga boxes kayo na dala-dala. Check natin yung turn radius, tama lang po yung laki mga brad. Ayan, diba? At saka yung shocks nya nakatigil pero ang swabe ilaro-laruin. Kaya sigurado kung patatakbuhin natin ito, maganda rin ang performance nitong shock na ito mga brothers. Pero riding ergonomics, nakatigil, pasado sa atin mga brad. Madagdag ko nga pala mga brothers, yung kanyang ground clearance is 157 po. Mataas-taas na ito para dito sa kondisyon ng kalsada sa Pilipinas. At ito pala yung kanyang USB charging port. Kaya safe naman ito, may takip. So kahit umulan, hindi siya basta-basta mababasa para kalawangin. Ngayong 2026, meron nga itong updated SRP price na 208,888 pesos. At kung gusto nyo naman itong utangin o ilabas ng installment, meron itong all-in down payment na 41,777 pesos sa ating online financing. At meron po kayo ritong monthly for 3 years na 7,966 pesos. At rebated na po yan mga brothers. So sa mga gusto po mag-apply ng online, mag-PM lang po sa ating Facebook page, yan po ang Sort Moto. O kaya naman mag-call and text sa ating cellphone number para ma-assist ko po kayo sa inyong online application kung nais nyo po mag-apply sa motorsiklong ito at sa iba pang mga motorsiklo na meron tayong available sa market. And once again, ako po si Sort Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.